Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa araw na ito po ang ating pong tatalakayin. Magpapatuloy po tayo ron sa ating naiwanang series ng pag-aaral mula sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. At ngayon po ay babalik na po tayo dun sa simula ng chapter 5 verses 1 to 12. Nabigyan po natin ng pamagat na The Mark of a Blessed Life. Samahan po ninyo ko sa ating pong maikling pagbabasa sa mga talatang ito. Matthew chapter 5, verses 1 to 12. When Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhati ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa kadakilaan po ng inyong pag-ibig, Panginoon, na kailanman, O Diyos, sa hindi nagmamaliw. Salamat po sa isang panibagong araw, O Diyos, ng pribilehyo. Hindi lamang po ikaw ay aming sambahin at parangalan ng inyong banal na pangalan, kundi patuloy po na magpagabay sa lakbay ng buhay sa pamagitan po ng katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin sa mga sandaling ito, O Diyos, ang paghahari mo sa aming kalagitnaan. Lukuban niyo kami ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, at ipahintulot po ninyo, O Diyos, na madama ng bawat isa ang inyong banal na presensya. Kaugnahin po ninyo ang bawat puso sa kanila pong maririnig ayon sa pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong layunin sa buhay ng inyong mga anak ngayon. Maghari po kayo, maluwalhati kayo sa aming kalagitnaan. Patuloy na sa inyo lamang namin ibinibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Sa nakaraang linggo po ay nasingit po ang katuruan ni Pastor Gody Ricafort. Kaya hindi tayo nakapagpatuloy. Dahil po napakahalaga po at lubhang napapanahon po ang mensahe na kanya pong ibinahagi sa atin. Dahil tayo po ay pinaalalahanan na tayo ay talagang namumuhay na sa mga huling araw. At anumang sandali ang Panginoon po ay darating upang kaunin niya ang lahat ng kanyang mga hinirang. Ito po yung kinabibilangan ng lahat ng mga totoong nananampalataya sa Kanya at totoong nagsuko ng buhay kay Kristo Jesus. Kaya po yung mangyayari ito po, ang pangyayari ito ay sa isang kisap mata na wala pong kaabog-abog, walang warning, magaganap po ang ating sinasabing ito na rapture, na kung saan ang lahat ng mga hinirang ng Diyos ay sasambutin at katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. At pagkatapos noon, agad-agad, magsisimula po ang kaganapan ng 7 taong pagdurusa na mararanasan ng lahat ng mga may iwan po dito. Yung mga tumanggi kay Kristo Jesus at yung mga nagkukunwari na may pananampalataya sa Kanya, ngunit hindi makatotohanan sa kanilang mga puso. Paningit po yun, pero sa mga nakaraan 3 linggo po ay tinalakay po natin ang ibang aralin mula po sa katuroan ng Panginoon
sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7, na kung saan po ay ang una nating tinalakay ay ang pinakamahalagang punto po sa Matthew chapter 7, patungkol po sa dalawang uri ng manggagawa o nagtatayo ng bahay na kumakatawan o naglalarawan ng dalawang uri ng nakikinig sa salita ng Diyos. At pagkatapos nun ay tinalakay po natin ang dalawang pinto na naglalarawan po ng dalawang uri ng patutunguhan o papasukan ng mga tao patungo sa buhay na walang hanggan. Ang huli po nating tinalakay ay patungkol doon po sa Matthew chapter 6 verses 19 to 34, at ito po ay patungkol po sa yung pinakasentro ng buhay Kristiyano, kaya pinamagatan po natin na the center point of Christian life. At ngayon po sa ating pong pagpapatuloy sa series po ng ating pag-aaral sa aklat ng Matthew chapter 5 to 7, sabi ko nga, na kung inyo pong napapansin o inyo napansin, nagsimula po tayo sa pinakahuling aralin na sa Matthew 7. At pagkatapos po na ay unti-unti po tayong bumabalik doon sa mga nauna na hindi natin tilalakay. Backward po tayo. Ang dahilan po ng lahat ng ito, yung pong concluding lesson o yung panghuli na turo po ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin ng ng lubhang kahalagahan ng makatotohanang pakikinig, at pagkatapos ay ang pagtugon sa pananampalataya at pagtugon na may pagpapasako, pagsunod sa katuruan ng Panginoon. So, kung kaya sa ating pong pagpapatuloy sa mga mahalagang araling ito ng katuruan ng Panginoon, tayo po mula dun sa ating unang inaral ay napapaalalahanan na po tayo na tayo ay magiging maingat at makatotohanang nakikinig. At kapag ito pong ating gagawin, ang resulta po sa atin ito ay mas malalim na kaunawaan sa mga katuruan ng Panginoon na magbibigay sa atin ng kakayahan na sumunod at isakatuparan at ipamuhay ang mga katuruan ng Panginoon at ang kanyang mga kautusan. At marahil po, hindi ko pa po tiyak kung ito po ay final lesson na natin sa Matthew chapter 5 hanggang 7. Ngayon po, yung ating pong binasa at tatalakayin po natin ay yung chapter 5 verses 1 to 14. Kaya ang una po nating titingnan ay ang maikling background o yung scenario po ng ating tinatalakay upang maunawaan po natin ng lubusan ang background po nito ay kinakailangan po natin balikan ang chapter 4 verses 23, babasahin po natin hanggang chapter 5 verses 1 and 2. Kaya ito po yung sinasabi ron. Jesus was going through at all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. The news about him spread throughout all Syria, and they brought to him all who were ill, those suffering with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, paralytics, and he healed them. Large crowds followed him from Galilee and the Decapolis and Jerusalem and Judea and from beyond the Jordan. When Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them. Okay, ayan po yung background po para maunawaan po natin kung saan po tayo magsisimula. Pansinin po natin na nung makita po ng Panginoon, yung sabi po ng Bible ay large crowds. O ibig sabihin po, sobrang napakaraming kumpul na mga tao ang nagsunuran sa kanya. Kahit nung nakita niya ito, marahil hindi po siya sa tuktok ng bundok nagpunta. Sa medyo mataas-taas lang ng konti, sa isang tabi, at doon siya nagsimulang mangaral. At sa pagkakataong yun, makita ng mga alagad niya na magsisimula na siya, sila ay nagsilapitan sa kanya.
at naupo sa kanyang paanan. Parang nakikita na parang wala po ito na parang kwento lamang natin makikita, ngunit meron po napakahalagang aralin na makikita po natin sa ginawa po ng mga alagad ng Panginoon ito. Kasi lumapit ang mga lumapit sa Panginoon ang kanyang mga alagad marahil ay upang mapakinggan nila ng malinaw na malinaw at maunawaan nila ang bawat kataga na nagmumula sa labi ng Panginoon. Bakit po napakahalaga yun? Sino man po, kahit po hindi tayo bingi, sino man na nais na maunawaan ang mga nais niyang pakinggan sa mga kapag meron po nagtuturo, lalapit po. Kaya ko po binanggit ito, karaniwan, I'm sorry, I have to say this, kasi napakahalaga. Hindi ito parang review, kundi ito para lesson din para sa ating lahat. Karaniwan po sa mga church gathering, sa mga pagtitipon, hindi lamang po sa church, kahit saan. Pero usually, sa loob ng mga pagtitipon sa loob ng iglesia, maraming Kristiyano ang gustong maupo sa pinakahuling upuan. Ano po? Kung ano yung available sa pinakahuli. Ayaw nating magbigay ng judgment. Ayaw nating magbigay ng panghuhusga sa ganitong attitude ng mga ilang Kristiyano. But at least, alam natin na yung mga nagnanais o yung mga umuupo sa harapan na yung mga sa mga front row ay merong mga totoong pagmimiti o pagnanais na maibigay nila ang kanilang buong puso sa pagsamba sa Panginoon at mapakinggang mabuti, lalong-lalo na ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Upang sa ganon, ay magkaroon sila ng lubos na kaunawaan, tumimos sa kanilang mga puso ang bawat mapakinggang aralin, upang sa ganon ay magkaroon sila ng kakayahan na sumunod sapagkat nandun yung totoong desire. At least ito po yung masasabi ko doon sa mga gustong maupo sa harap. Marahil ito yung dahilan kung bakit ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay tumimo sa kanilang mga puso, sa kailalimang bahagi ng kanilang mga puso ang maturo ng Panginoon, dahil ang gusto nila, nandun sila sa paanan ng Panginoon. Let's go to point number 2. A detailed standards of righteousness that would result to a blessed life for the followers of the Lord Jesus Christ. Dito na po, dinitayin niya rito yung standard of righteousness, yung mga pamantayan. Ano po? Nandun po kanina sa verses 3 to 11, hindi na po natin babalikan, ngunit isa-isahin po natin na titingnan. Yung kanya pong sermon o yung kanya mga katuruan ay hindi po naglalayon na doon sa mga verses 3 to 11, hindi po ito naglalayon na ituro niya ang daan ng kaligtasan. Sa halip, ang kanyang katuruan ay naglalayon na ipakita kung paano ang tao na may tama na relasyon sa Diyos, kung paano ang kanyang dapat na pamumuhay upang sa ganun ma-enjoy niya ang kanyang pagpapala ng buhay dito sa lupa hanggang lalong-lalo na hanggang sa walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, na kanyang papasukan anumang sandali. Mapapansin natin dito na yung mga biblical principles ng buhay ay karaniwan salungat sa pamantayan ng sanlibutan, sa mga prinsipyo ng sanlibutan, sapagkat ang mundo na ating ginagalawan ay pansamantala at kasalukuyang nasa kapangyarihan ng dyablo. Kung kaya't ang lahat ng mga kalakaran, kaparaanan ng pamumuhay dito ay hindi maaring tumugma sa mga katuruan ng salita ng Diyos. It is always a contradiction to the teachings of the Lord Jesus Christ. That's the ways and the affairs of this world.
Ngunit tayo po ay nasanay, nahirati, marahil mula sa ating pagkakamulat na tayo marunong na makinig, ay nahirati tayo, nasanay tayo sa kalakaran ng sanlibutan na hindi natin naiintindihan noon, hindi natin namamalayan na ang lahat ay hindi galing sa Panginoon, kundi katuruan, lifestyle at kalakaran ng sanlibutan. Kaya po, mahirap i-reconcile sa mga salita ng Diyos. At yung mga pamantayan ng matuwid na pamumuhay na binanggit ng Panginoon dito, sa mga nag-aaral po ng Bible ay commonly tinawag po itong the Beatitudes, na binigyan po ng ilang mga aral ng kahulugan na beautiful attitude. Ngunit sa Webster's Dictionary ay ang kahulugan po nito ay kahalintulad din naman, ngunit medyo detalye ng konti, a state of utmost bliss, blessedness, blissfulness. Hindi lamang pagpapala, kundi puspos ng kalwalatian. At ito'y nagbibigay ng kahulugan ng lubos-lubusan na yung bliss kasi walang eksaktong meaning po sa Tagalog, ngunit ito po nangangahulugan ng puspos ng kagalakang walang kapantay at pagpapala. At dito nagsimula ang Panginoon sa kanyang pangangaral na ang kanyang ginamit na salita, blessed are, pinagpala. Okay, yun po ang kanyang simula na sa original nagbibigay po ng kahulugan na ito ay happy or fortunate, mapalad. Yung po ginamit ng Tagalog na Bible, mapalad. Na kung saan, the same word po, yung blessed, the same word na ginamit sa unang salmo, Psalm 1, verse 1. Nang sinabi po ron, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Ito raw yung mga taong pinagpala. So makikita natin na nagbibigay ito ng napakagandang kahulugan sa buhay ng mga tao na nakasunod sa pamantayan ng Diyos. At i-detalye po natin isa-isa yung mga standard of a blessed life. Letter A, yung binanggit po ay blessed are the poor in spirit. Ang karugtong po nun, for theirs is the kingdom of heaven. Again, yung sinabi natin, mapalad. Yung pagkakatagalog po sa Tagalog na Bible, ang binanggit po rito ay mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Mahirap isalin kasi yung blessed are the poor in spirit dahil kung literal na isasalin po ito ay magiging ibang kahulugan. Kaya po yung Tagalog ay parang medyo ipinaliwanag na mabuti, walang inaasahan kundi ang Diyos. Na tama naman. Sila yung mga tao na nakakaunawa na wala silang kakayahan sa kanilang sarili upang ang Diyos ay malugod sa lahat ng kanilang ginagawa. Bakit po? Ito po yung pinapaliwanag Romans chapter 3, verses 9 to 11. Sabi po ron, sa Romans 3, verses 9 to 11, what then? Are we better than they? Not at all. For we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seeks God. Grabe po yung banggit po dito. Sa verse 23, yun na nga, sinabi ng diretsahan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang sino man na nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya yung mga taong mapalad na ito, alam nila na sila ay, kumbaga sa bangko po, spiritually bankrupt. Walang-wala sila sa spiritual na katangian. Kaya't inihahayag nila ang kanilang unworthiness na hindi sila karapat-dapat sa Diyos. Sila ay pulubi na panloob, inwardly poor. Kung kaya't
Alam nila na kailangan nilang dumepende, sumandal sa Diyos. Kasi wala silang kakayahan na kahit na anong kayang gawin upang sila ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Wala. Kaya nakadepende sa Diyos. Alam nila na ang kanilang ginagawa, yung practice of religiosity o yung ginagawa nila sa kanilang reliyon, alam nila yung kanilang ginagawang mabubuting gawa, hindi ito karapat-dapat sa mata ng Diyos sapagkat ang tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan, kaya kahit na anong gawin natin na mabuti, ay hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos kung ito ay galing sa sin nature ng tao. Kaya ang kahalintulad ng mga poor in spirit, sila ay parang pulubi, spiritual beggars sa aspetong spiritual, kasi alam nila na walang-wala silang kahit na ano. Kailangan nila ang matuwid na pamumuhay kay Kristo upang sa ganun sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung kaya't yun lamang mga totoong sumasandal, nakadepende ng buhay kay Kristo, yung matuwid na buhay kay Kristo, at nagtiwala sa kanyang tinapos na gawain sa krus para sa kanilang kaligtasan, sila yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam nila sila ay naligtas lamang dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos at wala silang kayang gawin para sa kanilang sarili upang sila'y katanggap-tanggap sa Diyos. Kung kaya't ang pagpapala ng Diyos sa kanila ay dumarating hindi sa lahat ng kanilang mga ginagawa sa kanilang reliyon. Dumarating hindi dahil sa kanilang mga ginagawang mabuti, kundi sa halip, yung kanilang buong pusong pagpapakumbaba na nagsasabi na wala silang kahit kaunting mabuti sa kanilang sarili at nakadepende sila sa biyaya at kahabagan ng Diyos lamang. Maaari pa po natin pahabaan ng paliwanag dito, ngunit hindi po tayo matatapos kahit tumungo po tayo sa letter B. Ang pangalawa po, blessed are those who mourn. Yung Tagalog, mapalad ang mga nahahapis, naghihinagpis. Maaring may mga hindi na po nakakaunawa ng Tagalog. Ang ibig po sabihin ay sobrang kalungkutan. Ang sabi rin, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sila'y aaliwin. Yun po yung verse 4. Sila yung mga tao na kinikilala nila ang kanilang pagiging makasalanan at wala silang kahit na anong kakayahan upang linisin ang kanilang sarili at maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya makikita po natin na ito ay parang kadena na magkakarugtong. Ano po? Wala silang kakayahan. Kaya po, labis ang kanilang paghihinagpis. They are grieving for their inability to become righteous in the eyes of God. Matindi ang kanilang paghihinagpis kasi po, pag na-realize ng tao na lahat ng kanyang ginagawa upang kasi siya ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, pag na-realize niya na walang katanggap-tanggap sa Diyos sa kanyang ginagawa, siya ay maghihinagpis. Para pala akong siraulo na gawa ng ganito, pero sa mata ng Diyos ito'y walang katuturan sapagkat ito ay galing sa isang makasalanang pagkatao. They understand their helpless condition. Wala silang kakayahan. Kung kaya't sila ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon upang sila iahon sa ganong kalalagayan. Kaya't kapag inisip po natin ito, ay talagang salungat sa attitude ng karamihan ng halos lahat na relihiyosong tao na naniniwala na ang kanilang ginagawa ay katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga ritual sa relihiyon. Kaya ganun din, maski rin yung attitude ng mga ibang nagsasabing sila'y Kristiyano at naniniwala na yung kanilang ginagawa, yung pag-join sa mga Christian activities, yung paggawa ng mabuti, ngunit sa kanilang ginagawa, ang iniisip nila sa kanilang ginagawa, sila'y katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit
ang hindi nila iniisip ay hindi nila hinihingi sa Panginoon na usisain ang kanilang mga puso. Kaya po, ang lahat ng ganun ay panlabas lamang. Outward religiosity and good works. Everything is hypocrisy. And the moment a person realizes this fact, he will surely grieve. Alam niya, napakasama ko pala. Ginagawa ko lahat ng ito, sarili kong kakayahan, sarili kong kaparaanan. Actually, ito po yung confession ni Pablo. Maganda pong example yung sinabi po ni Pablo sa Romans chapter 7, verses 18 to 25. Ito po yung sabi ni Paul, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of good is not. For the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. But if I am doing the very thing that I do not want, I am no longer the one doing it, but sin, which dwells in me. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. For I joyfully concur with the law of God in the inner man. But I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of which is in my members. Wretched man that I am." Ito po yung matindi sinabi niya eh. Napakasama akong tao. Who will set me free from the body of this death? Thank be to God. Ito na po yung sagot. Through Jesus Christ our Lord. So then, on the other hand, on one hand, I myself, with my mind, am serving the law of God. But on the other, with my flesh, the law of sin. So makikita po natin na talagang wala po tayong kakayang gawin. Kung kaya't ang sino man na nakakaunawa sa katotohanan ito at tumatawag sa pangalan ng Panginoon upang siya ay tulungan, siya ay makasusumpong ng kaaliwan para sa kanyang espiritu. He will find comfort for his soul. Ito po yung pangako ng Diyos sa Israel na naitala po sa Isaiah 61 verses 1 to 3. Sabi ng Panginoon doon, "The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim the liberty to captives and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. So they will be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified." Ang mga talatang ito ay binasa ng Panginoong Hesus nung siya nagpunta sa templo. At sa kanyang pagbabasa ay naramdaman ng mga tao na may authority yung pagsasalita niya sapagkat siya na nga mismo ito. Yan po yung katotohanan. Sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 7, ito po yung maganda sinasabi po ni Paul. "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our afflictions, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which ourselves are comforted by God. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. Or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same suffering which we also suffer. And our hope for you is firmly grounded, knowing that as you are sharers of our sufferings, so also you are sharers of our comfort." Ito po sinasabi ni Paul dito
sinasabi po niya na yung mga nagdurusa, yung mga naghihinagpis dahil nahihirapan sila, nasasaktan sila sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. They are afflicted saan po? Sa kalupitan ng mundo na kanilang ginagalawan. But sabi rin, they will find comfort in the Lord. Kaya po, ano po yung punto na gusto kong makita natin? Kasi po, karaniwan, yung comfort na inaasahan natin, yung kaaliwan na inaasahan natin, ay kinukuha po natin sa mga bagay ng sanlibutan, sa mga ino-offer ng sanlibutan. Ngunit ito po ay hindi tayo dapat na malinlang na ang tunay na kaaliwan o kasiglahan ng katawan o kaayusan ng ating mga sarili ay hindi galing po sa mga bagay na dinudulot ng mundong ito. Dahil lahat ng mga idinudulot ng sanlibutan na nagbibigay ng kaligayahan, na nagbibigay ng kaaliwan, ay magbibigay ng panganib sa atin na tayo ay mahulog sa patibong ng dyablo. Because true comfort and peace comes from the love of God sa pamamagitan po ng ginagawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hindi po ito hindi ito seemingly good feeling para sa ating emosyon dahil sa material na bagay na ating natatanggap. Hindi po doon, kundi po yung galaw ng Espiritu Santo sa ating puso. Kaya po, tao nahapis dahil una, nahahapis dahil nga siya makasalanan, hindi niya kaya ayusin ang sarili. Pangalawa, nahahapis dahil nga sa patuloy na pamumuhay kay Kristo ay naapektuhan ng kalupitan ng mundo. Ngunit ang ating kaaliwan ay kay Kristo lamang. Letter C, blessed are the gentle. Sa ibang translation po ay blessed are the meek. Na ang gamit po ng Tagalog Bible ay mapagpakumbaba o mababang loob. Yung iba po ay maamo. Actually, hindi po, walang eksaktong translation ang word na gentle or meek sa Tagalog. Dahil sa New American Standard Bible, ang nagalagay doon po ay gentle at sa ibang translation ay meek. Sa ibang version, nang ibig pong sabihin dito, ng salitang ito ay enduring harm or injury with patience without resentment. Yung pinagtitiisan na may kakayahan na malampasan ng buong pagtityaga ang kahit na anong pasakit o kahit na anong mangyayari na walang sama ng loob. Kaya po, medyo po malawak ang kahulugan ng word na gentle or meek sa Bible kasi hindi nila maibigay ng husto po yung nanggaling sa original text. At maaring ang kahulugan din nito ay pagpapakita ng payapa, tahimik na kalikasan ng tao. Kaya gentle, kaya meek. O di kaya ay absence of pretension. Kaya po ang modelo po nito ay ang Panginoong Hesus. Tingnan po natin ang kahulugan nito na gustong ipakita po ng 1 Peter chapter 3 verse 14. Sabi po doon, but let it be the hidden. 1 Peter chapter 3 verse 4 muna. But let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. Ito maganda pa yung ginamit, gentle and quiet spirit. Sa verses 14 at 15, sabi po, but even if you should suffer for the sake of righteousness, ito na po yung isang kahulugan para makita po natin kung paano kalawak. You are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Ang ganda po ng yung pagiging maamo, mapayapa ang puso, matiwasay.
So, doon sa Matthew chapter 11, verse 29, ito po yung sinasabi, ito yung sabi ko kanina, ang karakter ng Panginoong Hesus. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. So, makita po natin, ito po yung characteristic ng Panginoong Hesus na dapat nating makita at matularan. So, ano po yung nais ipakita rito? Meekness or gentleness generally suggests gentleness and self-control. Kaya hindi ka natitigatid, hindi ka na nababahala, hindi ka naaalarma, hindi ka naaapektuhan. It entails self-control. Sabi ni James chapter 3 verse 13, ito po sabi, who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Kaya makita natin, matiwasay ang puso. Kaya to be meek toward others implies freedom from malice and vengeful spirit. May istorbo po. Alam po nyo, nagkakagulo po ulit sa Pilipinas dahil sa bagyo. Pero, sorry for that alarm. Ano po? Kaya ano po yung punto rito na po ipakita? Ang pagiging meek, ang pagiging gentle, ano po yung sabi ron? Ay yung kawalan, yung hindi apektado ng malisya o kahit na anong mapaghiganting espiritu. Ibig sabihin po, hindi nagkakaroon ng masamang iniisip sa kapwa. Kahit na ano pang gawin ng kapwa, hindi siya nag-iisip ng kahit na anong bagay laban sa kapwa. Kahit na ano nakikita, hindi siya nagkakaroon ng kaisipang hindi maganda sa kanyang kapwa. That's meekness. That's the meekness of the Lord Jesus Christ. Kaya po, ang salitang meekness o meek ay, ito po, ay makikita po natin na attitude ng tao sa kanyang kapwa. Meekness is exhibited in our attitude toward others. Hindi lang sa ating sarili, kundi paano tayo mag-react sa ating kapwa. Kaya kahit na hindi nakikita, kahit sa puso lamang, kahit sa isip lamang. Kaya po, yung pong sabi dito, yung promise po rito, the meek will inherit the earth. Maaring nag-iisip tayo, mamanahin ang lupa. Kasi po ito galing, ang origin po nito ay sa Old Testament na ang tinutukoy po rito ay yung pagpasok sa promised land o sa lupang pangako na doon po yung unang yon. But ultimately, itinuturo na po rito sa bagong tipan, ang pagpasok sa bagong langit at bagong lupa na sa Old Testament pa lamang binanggit na at pagkatapos ay sa Revelations binanggit na. So unahin po natin ang Isaiah 66 verse 22. Sabi po ron, for just as the new heavens and the new earth which I make will endure before me, declares the Lord, so your offsprings and your name will endure. So doon pa lamang po, itinuturo na. Hindi na po yung pagpasok sa promised land, kundi yung magaganap in the future. Ang binanggit ng Isaiah 66. At pagdating po sa Revelations 21, binanggit na po ito. Sa verse 1, ang sabi po, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. Ito na po, yung papasukan ng mga taong maamo, yung mga meek. Ibig po sabihin, again, ulitin po natin, parang kadena ito na magkakarugtong. Wala kang pwedeng ihiwalay. Letter D, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Yun po yung verse 6, na ang Tagalog po niyan na makikita po natin ay nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Again, hindi literal na maisalin. Ano po? Kasi
Literal natin sasabihin, nagugutom, nauuhaw. Na bagamat makatotohanan, ay magkakaroon po tayo ng maaaring magkaroon tayo ng maling pag-unawa. Kaya't para maunawaan po natin mabuti, ang gusto pong itukuyin dito sa atin, una po titingnan natin ang mga talata ng Biblia na nagde-describe patungkol dito. Psalm 42 verses 1 and 2. Ito po yung mga anak ni Korah na sumigaw po patungkol dito. Sabi po, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for you, for the living God. When shall I come and appear before God? So makikita po natin yung pananabik, yung pagkauhaw, pananabik sa presensya ng Diyos na buhay. Yun po yung hinahanap. Ano po? Maging si Haring David po, ay tumawag siya sa Panginoon nung siya'y nasa ilang, sa wilderness. Psalm 63 verse 1. Sabi ron, O God, you are my God. I shall seek you earnestly. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you in dry and weary land where there is no water. Bakit po paano po nangyayari nagkakaganito ang tao? Pag ang tao ay totoong sa Panginoon at hindi niya madama ang presensya ng Panginoon, pag hindi na parang hindi tumitimo sa kanyang puso ang salita ng Panginoon, ang ibig sabihin, nanunuyo ang kanyang espiritu. Ngunit kung siya tatawag sa Panginoon, alam niya yung kanyang kalalagayang iyon na nanunuyo ang kanyang espiritu, tatawag siya sa Panginoon. Dahil mayroong totoong pagkauhaw ng presensya ng Diyos. At kapag ito'y naunawaan, nagbibigay ito ng kahulugan na tanging ang Diyos lamang ang makakatighaw sa ating pagkauhaw at pagkagutom. Maaaring iba hindi maunawaan yung makakatighaw. Only God can truly quench the thirst. Makatanggal nung thirst, nung pagkauhaw at ng gutom. Ang Diyos lamang ang makakatighaw ng pagkauhaw at pagkagutom doon sa mga totoong mga anak ng Diyos, yung mga totoong pag-aari ng Diyos. Kasi walang pag-uuhaw yung mga hindi anak ng Diyos. Walang pakialam. They may be religious, but they're just doing the motions of religiosity, but not within the Spirit. Kaya po, yung mga ganitong tao na walang pagkauhaw, kahit na nasa kanilang lahat ang mga material na bagay sa mundo, na lahat ng mga ino-offer ng mundong ito, hindi kailanman magbibigay sa kanila ng kasiyahan sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa. Walang taong magsasabi na nasa kanya na lahat ay naging kontento ang kanyang buhay. Wala ring taong magsasabi na sinusunod niya ang standard of morality ng mundo, ay isasabihin niyang kontento siya at maayos siya, pakiramdam niya. Because it will never fix the heart of a person kung lahat ay sa standard ng mundo. Kundi yun lamang mga totoong mayroong desire, mayroong pagnanais sa presensya ng Diyos at maranasan ng muli, madama nilang muli ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sila ay magkakaroon ng totoong kakontentuhan at kasiyahan. Yun yung totoong pagkauhaw at pagkagutom. Busugin mo ang tao ng pagkain na pisikal, mamaya magugutom at mag-aanap uli. Busugin mo ang tao lahat ng kaaliwan ng mundo, malulungkot siyang muli. Si Haring Solomon po ay magandang halimbawa. Nasa kanan niya na ang lahat, higit sa kanyang kailangan, labis-labis para sa kanyang kailangan, sa pakailangang material, kailangan ng kanyang emosyon, lahat ng ito. Ngunit sa bandang huli, sinabi niya, all is vanity, walang katuturan ang lahat. Ito po yung nakita niya. Wala po akong nakitang totoong sagana
sa material na bagay na totoong nagkaroon siya ng kakontentuhan. Because sa mundong ito, ang mga gahaman sa bagay ng sanlibutan, the more na sila meron, the more na gusto pa nila. Walang kasiyahan. Sa totoo lamang po, naranasan ko ito nung araw. Ang layaw ng sanlibutan at sa mga panahon na yon sa aking pag-iisa, lagi ko nararamdaman ang kalungkutan na hindi ko alam kung ano ang magbibigay ng kalutasan sa aking kalungkutan. That's why I know the truth about this. Tanging ang Panginoon ang nagbibigay ng kasiyahan, ang makakatighaw sa ating uhaw, makakabusog sa ating kagutuman. Ang presensya lamang niya ay sapat-sapat na. At ang mga taong totoong nauuhaw sa Kanya, ang ninanais nila ay masunod nila ng lubos-lubusan ang kalooban ng Diyos. Yun ang desire ng kanilang mga puso. Kahit na hirap gaya ni Pablo, kahit na hirap siya dahil talagang merong paglalaban sa loob ng mabuti at masama, ang ninanais pa rin niya, ang desire pa rin niya ay masunod ang kalooban ng Diyos. At hindi lamang po yun, kundi maging ang desire ng matuwid na pamumuhay at katarungan ay maganap para sa lahat. Kaya po, sa isang taong uhaw sa Diyos, siya ay naghihinagpis kapag walang matuwid na pangyayari sa kanyang kapaligiran. At nandun yung pagnanais. Nandun yung eagerness na siya ay makapasok na sa bagong langit at bagong lupain. Sapagkat yun ang ultimate na tahanan ng mga matuwid kay Kristo. Yun yung binasa natin kanina sa Revelations 21. Tingnan din natin sa 2 Peter chapter 3. Binanggit din po ito. Verse 13, but according to His promise, we are looking for a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Ito po yung pinananabikan ng taong totoong nauuhaw sa Diyos. In this earth, everything is hopeless. Walang totoong kasiyahan dito. Walang totoong kabusugan dito. Walang totoong pagkatighaw sa anumang pagkauhaw. Kundi magaganap ang lahat ng lubos-lubusan kapag tayo ay naninirahan na sa bagong langit at bagong lupain na kung saan magaganap po yun after the tribulation na bababa dito sa lupa ang New Jerusalem at tayo po'y mananahan dito sa lupa. Na wala, no more tears. Wala na pong kalungkutan. At ang lahat ay katarungan dahil ang mag-ahari sa atin ay Panginoon mismo. That's why those who belong to God will never be satisfied with their own righteousness. Hindi po kahit na anong gawin natin dito sa lupa na pagpapakabuti sa ating sariling kakayahan. Wala po. Mawawalan ng katuturan lahat. There is no social justice. Huwag na tayong umasa ng katarungan dito. Kundi ang atin na lamang tingnan, looking forward ng buong pananabik ay yung Messianic Kingdom. Nandun ang kasiyahan po natin. Nandun ang kaganapan ng lahat. At ang lahat ng totoong kabilang sa kaharian ng Diyos ay pinananabikan ng araw ng kaganapan na tayo ay papasok sa kaharian ngayon. Letter A, blessed are the merciful, na binanggit ng verse 7. Yung merciful na binanggit dito, o mercy, ay patungkol po ito sa kapatawaran, forgiveness for the guilty, and compassion for the suffering and needy. So kapatawaran sa mga nakagawa ng kasalanan, at yung compassion, again, walang literal na eksaktong isang word sa Tagalog ng compassion, kundi ito ay kahabagan na
kalakip ang pag-ibig. Para kanino? Sa mga nagdurusa, sa mga nangangailangan. Kaya ang Panginoon ay patuloy na nangangaral, nagtuturo patungkol sa aspeto ng iba't ibang sa iba't ibang bahagi ng Bible patungkol po dito. Titingnan lamang po natin ang ilan. Matthew chapter 6 verses 12 to 15. Binanggit po doon ang mga bagay na yan. Sabi po doon, and forgive us our debts. Ito po yung panalangin, pero makikita po natin nandito yun eh. As we also have forgiven our debtors. Humihingi tayo ng kapatawaran, kung paano rin natin pinatawad yung mga nagkasala sa atin. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and power and glory forever. Okay, yung pong karugtong sabi, for if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. So, ano po yung mahabagin? Kaya ka mahabagin, kinahabagan ka rin. Kaya kahit na yung mga nagkasala. Dugtungan po natin para makita natin lahat. Matthew chapter 9 verse 13. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. So kung gagayahin natin ang Panginoon, we do not judge the sinners. Hindi rin tayo humuhusga sa mga nagkasala, nagkamali. Sa halip may compassion tayo, gaya ng Panginoon. Yung babaeng makasalanan na nais ng mga tao na pagbabatuhin, ang Panginoon hindi niya sila kinonsinti. Sa halip, sinabi niya, go and sin no more. At sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang pumukol ng bato. So we're not here to judge others, but to have compassion, to be merciful, mahabagin sa kanila. At ang reward o ang gantimpala ay hindi manggagaling sa iba, kundi yung kahabagan ng Diyos. Hindi yung kahabagan din ng iba. Yun yung binanggit natin kanina sa Matthew 6, verses 14 to 15. Kahabagan tayo ng Diyos. Paano kahabagan naman kahabagan ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa? Paano kaya ba naman kahabagan ng Diyos kung wala kang kahabagan doon sa mga nangangailangan ng kahabagan? At mapapansin din natin yung interconnection ng ating mga tinatalakay na ito. Halimbawa po yung meekness o gentleness at yung merciful. Makikita po natin na lahat ng ito ay ina-acknowledge po na magkakarugto na lahat tayo ay makasalanan. Pinapakita na tayo makasalanan. Kaya nga po yung pagiging merciful ay pagkakaroon din ng compassion o paglingap na may pagmamahal. Marahil mas malapit yun na Tagalog. Compassion, paglingap na may pagmamahal, pangunawa sa kapwa, sa ibang tao. Dahil sila, bakit po? Sapagkat sila ay makasalanan, nakagaya rin natin. Instead of being judgmental, we have compassion para sa kanila. Letter F, blessed are the pure in heart. Binanggit po ng verse 8. Dito po ay may iba't ibang interpretation ng mga Bible scholars. At isang interpretation po rito, maaring sasabing moral purity na salungat sa external na kabanalan o ceremonial cleanness. Na ito ay binanggit ng Matthew 23, verses 25 to 28. Sabi po doon, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisees, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which
on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men, bones, and all uncleanness. So you too outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Ito po yung ah, kabaliktaran po. Ano po? Dahil ito ay hypocrisy lamang, paimbabaw lamang. Hindi hindi panloob, hindi galing sa puso. So ito po yung isang interpretation. At ang isang possible para meaning, sa 1 Timothy chapter 1, verse 5, sabi po, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Dugtungan po natin 2 Timothy chapter 2, verse 22. Now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Again, parang napakahirap pa rin na magagap ng ating kaisipan ng buong buo. Bagamat ang totoo nun, ito ay panloob, hindi panlabas. Kung kaya't ang isa pang maaring kahulugan ay single-mindedness. Ano po yun? Ang puso na malaya sa kontrol ng iba't ibang kaisipan, hindi divided ang kanyang sarili, kundi nakafocus lamang sa isa na gusto ipakita sa atin ng awit 24, Psalm 24, verses 3 and 4. Pansinin natin ito. Ito po yung sinasabi kong single-mindedness, kanino nakatuon ang ating puso at kaisipan. We may ascend into the hill of the Lord. Who may ascend into the hill of the Lord? And who may stand in his holy place? He who has clean hands and pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood, and has no sworn deceitfulness. Tanging ang puso't kaisipan sa Panginoon, walang halong pagkukunwari. Ito po yung gusto ipakita. Kaya po yung awit na sinulat ni David nung siya'y nagkasala kay Bathsheba, makikita po natin kung paano siyang dumulog sa Diyos. Psalm 51, verses 1 to 13. Ito po sinabi niya nun. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness. According to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God. Ito na po yung desire ng puso. Blessed and pure in heart. And renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Ito po yung, ang ganda po ng hinihingi ni David eh. Alam niya, nagkasala siya, talagang hindi niya kaya sa kanyang sarili, kaya humingi siya ng kahabagan ng Diyos upang linisin siya sa lahat ng kanyang karamihan. Kaya po, hindi ibig sabihin, ang pure heart ay walang bahid ng kasalanan, kundi one single direction. Ang linisin ng Diyos ang kanyang puso sa lahat ng karumihan. So,
Ang isang taong single-minded sa kanyang commitment sa kaharian ng Diyos at ang matuwid na pamumuhay ang siyang may panloob na kadalisayan, purity of heart. Kaya wala yung panloob na mga panlilinlang, wala yung panloob na kalukuhan, wala yung panloob na karumihang moral. Dahil ito hindi maaring mag-coexist, hindi maaring magkasama kung meron tayong totoong sincere devotion kay Kristo. At marahil, I just don't know, kung merong hindi, ngunit marahil lahat po tayo, ito ang ninanais, ngunit lahat tayo, ito po yung problema. But then, ang mahalaga, nandun yung totoong desire na ayusin ng Diyos ang ating puso. Kaya po, ano po yung karugtong? Ito na po yung pure in heart. They will see God. Ngayon pa lang, maaari na mangyari sa pamamagitan ng eyes of faith. Hindi literal, kundi yung mata ng pananampalataya. And finally, sa bandang huli, yung kagilagilala sa kakasilaw na kaningningan ng presensya ng liwanag ng Diyos na walang kahit na konting karumihan, walang kahit konting panlilinlang. Ito yung binanggit na 1 John chapter 3, verses 1 to 3. See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope, ito po yung pure in heart, everyone who has this hope, fixed on Him, purifies himself just as He is pure. Ito po yung magandang bahagi ron. Letter D. Blessed are the peacemakers. Ang reward, they will be called sons of God. Yung pong promised son, actually, ay ang Prince of Peace. Kasi po, blessed are the peacemakers. Sino po yun? Isaiah 9, verses 6 to 7. Sabi po, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Ito po ang Panginoong Jesus. Kaya, dahil dito, makikita po natin na totoo ang pagpapalang ito sa mga anak ng Diyos. Kaya po yung peace na binanggit dito, kung bakit ang peace ay constant concern po mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kasi napakahalaga yung salitang ito, peacemaker, o yung prince, o yung peace, Prince of Peace. Isaiah 52, verse 7, sabi po ron, how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news, who announces peace, and bring good news of happiness, who announces salvation, and say to Zion, your God reigns. Yung mga nag-announce. Ano po ang application nito? Titingnan po natin isa-isa. Kailangan po natin tingnan yung ating mga reference muna. Ephesians chapter 2, verses 11 to 22. Therefore, remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now, eto po, yung punto ron, in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ.
For he himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in his flesh the enmity which is the law of commandments contained in ordinance, so that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. And he came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him we both have our access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers of and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Binasa po natin ang buo para makita po natin. In whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple of the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Pinag-isa tayo. Nagkaroon ng lubos na peace. Hebrews 12, verse 14. Pursue peace with all men, and the sanctification without which no one will see the Lord. Ganun kahalaga ang peace. Kaya yung promise na peace, kasi po, buong Bible, ito po yung sinasabi. At kung bakit ito sinasabi, isa pa, tingnan pa natin. Peter 3, 1 Peter chapter 3. He must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Bakit lahat ito sinasabi? Because sa ating binasa, lalong-lalo na, nung binasa po natin ang Isaiah 9:6-7, ang Ephesians chapter 2, verse 11 to 22, makikita po natin ang isang napakalinaw that Jesus himself is the supreme peacemaker. Siya po yung supreme peacemaker. Bakit? Pinagbati niya ang Diyos at ang tao, at ang tao sa tao. Siya ang naging dahilan ng lahat. Kaya ang ating peacemaking ay kasama po rito yung kapahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang kinahinatnan nito ay reconciliation ng lahat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po, yung mga totoong alagad ng Panginoon, yung mga totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus, lahat ng ito ay mga agents of peace. Lahat tayo ay dapat nakasama po na nagpapayag ng kapayapaan. We are all peacemakers, expectedly. Kahit saan tayo mapunta, ano man natin ginagawa. Sa halip na tayo ay hindi dapat na nasisiyahan sa mga pagkakabahabahagi. Hindi dapat na nagkakaroon ng bitterness o hinanakit o sama ng loob. Hindi dapat nagkakaroon ng hidwaan, kundi kapayapaan. Kaya po yung totoong modelo ng mahal na peacemaking ay ang Panginoong Hesus mismo. Kaya po, napakalungkot kapag ang mga mananampalataya na pinag-isa ni Kristo sa kanyang kapayapaan ay nagkakaroon ng mga hidwaan, sama ng loob, pagkagalit, o di kaya hinanakit sa kalooban. There is no peace in that sense. Tingnan po natin Colossians chapter 1, verses 19-22. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself. Imagine that. Having made peace through the blood of the cross, dahil sa dugo ni Kristo, ganun kamahal. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven, and although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach. Pinag-isa tayo kay Kristo. Sa napakamahal na kaparaanan ang kanyang dugong kabayaran. Paano tayong magiging agent of peace
kung tayo ay may hidwaan sa isa't isa, kung tayo ay may hinanakit sa isa't isa. That is supposedly impossible. Ngunit nangyayari. Malungkot po na katotohanan. Kaya po, yung mga isinasakatuparan po ito, yung gawain ng pakikipagbati, yung peacemaking, ay kinikilala na mga anak ng Diyos. Sa lumang tipan, ito po ay patungkol sa Israel. Ngunit, patungkol sa Israel kasi sila po yung mga kabahagi ng kaharian ng Diyos noon. At ngunit sa ating panahon ngayon, ang punto po rito, ganito na po. Lahat na ng mga meek, lahat ng mga poor in spirit, lahat ng mga loving kind, ang righteousness, gusto nilang matuwid na pamuhay, lahat ng mga mahabagin, lahat ng ito ay binigyan ng kakayahan na maging peacemaker. Dahil supposedly nire-reflect nila ang katangian ng Diyos sa kanilang buhay. And how can we reflect the character of God kung tayo po na supposedly agent of peacemaking ay nagkakaroon ng hidwaan, pagkabahabahagi, samaan ng loob? Imposible po. At ang hindi natin namamalayan, ito po yung napakalaking kasalanan ng maraming Kristiyano. At yun ang masaklap na katotohanan. Point number 3. The blessed effect of living the standard of righteousness in the life is the blessing of persecution. Pansinin po natin to. Blessing of persecution. Blessedness. Bakit po? Ano po yung binanggit doon? Pag binasa po natin muli, yung sinasabi po dito, verses 10 to 12, ulitin natin basahin. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Grabe po ito. At ito hindi na ng maraming Kristiyano, lalong-lalo na sa panahon na ito na nagsisimula na po ang matinding pag-uusig na nagaganap po. Tatandaan po natin, ito po yung isang katotohanan. Ang salungat, ang mga sumasalungat sa matuwid na pamumuhay kay Kristo ay marka ng pagiging alagad ni Kristo. Totoong alagad. Bakit po? Kasi po yung kalakaran at kaparaanan ng sanlibutan ay salungat sa kaparaanan at kalakaran ng matuwid na pamumuhay kay Kristo. Our life in Christ is in opposition to the ways of this world. Kaya po, isang pagpapala na walang kapantay ang katotohanan. Ano po? Ang tayo po ay dumadaan sa ganito. Blessing beyond compare po ito. Bakit po? Kasi nangangahulugan na tayo po dumadaan sa ganito. Tayo ay kabahagi ng kaharian ng langit. Acts chapter 14, verse 22. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. May dadaanan ng mga pagdurusa because of persecution. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Walang ligtas. 1 Peter chapter 4, verses 12 to 14. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange things were happening to you.
but to the degree that you share the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of the glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory and of God rest on you. Grabe pong ganda. John chapter 15, verses 18 to 21. Disciples' relation to the world. If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own, but because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this, the world hates you. Remember the word that I said to you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know the one who sent me. So ano po yung punto rito na sinasabi? Talaga pong persecuted ay. Talagang anong totoo po, marka ng isang totoo na kabilang sa kaharian ng Diyos. May daraan ng pagdurusa dahil sa panlalait ng mundong ito. Kaya po, persecution of the righteous for the sake of Christ is not only a great blessing, hindi lamang po great blessing ito sa totoo lamang, kundi great reason to rejoice. Sinabi po, rejoice and be glad. Great reason to rejoice. Bakit po? Sabi ron, ang ating gantimpala sa langit. Sabi niya, the reward in heaven is so great. Hindi natin mai-imagine kung paano po kadakila yung gantimpalang nakalaan para sa atin. Isipin po natin, panguli, ganito rin ang naranasan ng mga dakilang propeta ng Panginoon sa lumang tipan. Ngunit hanggang huli, hanggang kamatayan, hanggang malupit na kamatayan, sila'y nanatiling tapat sa Panginoon hanggang huli. It is expected of every one of us who belongs to the kingdom of God to be faithful up to the end. Lahat tayo ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos na ba? Salamat po, Panginoon. Dakila ang pag-ibig na iukol mo sa amin, o aming Diyos. Nasa kabila po ng lahat ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, patuloy po ninyong ipinapadama sa amin na hindi mo kami iniiwan at sa inyo nagmumula ang lahat ng aming kalakasan, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Unawa po namin, Panginoon, ang aming kahinaan. Ngunit salamat po, Panginoon, you're continually upholding us in your hands. Kaya sa inyo lamang po kami sumasandal. That you will continually equip us with the power to resist all the bad things that this earth is offering unto us, Lord God. Na patuloy po namin makayanan, na malagpasan ang lahat ng mga pagsubok. Na matuloy po namin makayanan, Panginoon, na manatiling tapat sa iyo. Magawa po namin, Panginoon, may pamuhay namin ang mga katangian at mga palatandaan ng tunay na pinagpala at kabilang sa iyong kaharian. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang kami sumasandal. Turuan niyo kami na kailanman hindi po kami mananalig sa aming sarili, kundi sa inyong kahabagan lamang at sa iyong biyaya lamang. Ama, maraming salamat po. At sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, muli nilalagak namin sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ninyong mga anak. Samahan po ninyo sila, Panginoon, sa patuloy na lakbayin sa buhay. Manatili po ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa kanila. At ipahintulot po ninyo na mataluntol nila hanggang sa huli ang landas ng katuparan ng pinakamabuti mong palatuntunan.
Hiningi po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat tahanan na kinakatawan ng bawat isa. Ang pagpapalang physical, spiritual, emotional, at maging sa bawat pangangailangan ng kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa buhay ng inyong mga anak. Patuloy po kaming magbigay ng kalwalatian parangal sa inyong banal na pangalan. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nag-ahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.